Ma, huwag ka naman ganyan magsalita. Hindi pa nga natin alam kung yung singsing na kinuha ni Choy yung sinasabi nyo. Bukas pupuntahan ko yun at ako mismo ang kukuha ng singsing. Saka ang pangit pakinggan na may nawawala sa bahay. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao makakarinig? Na tayo-tayo na nga lang may isa pang magnanakaw? 4 lang tayo rito oh. Saka imposible naman malilikot ang kamay ng mga bisita natin. Kung hindi mga kaibigan, mga kamag-anak naman. Mamaya kakasalitaan nyo yan, mapaaway pa tayo. Paano kung nailapag nyo kung saan? Kung sa labas nyo naiwala? Saka kung may magnanakaw dito, ano po yun? 3 kami suspect? Hey! Ewan ko! Basta palagi na lang ako nawawala ng gamit. Nakakainis na bahay to. Kahit saan mo ilapag ang gamit, palagi na lang hindi na makikita pag kailangan mo na. Ang sarap pitpitin ng kamay ng magnanakaw na yan. Mahuli-huli ko lang talaga yan. Ako, sinasabi ko sa kanya, matatanggalan siya ng daliri. Paano kung ang pinagkakatiwalaan mong manugang pala ang nagiging dahilan kaya nagkakagulo kayo sa bahay? Noon pa man ay malikot na ang kamay ni Aliyah at hindi siya napagbibintangan dahil mabait siya kung titingnan. Pero ang bawat kasalanan ay may kabayaran. Magagawa niya pa kayang magbago? O hahayaan na lang niya ang sariling makulong sa kasalanan at kadiliman? Ang alam ko talaga dito ko yun huling nakita eh. Kailan niyo po ba huling nakita? Kasi po, nung nagpunta po ako rito nung nakaraang linggo, wala naman po akong nakikita dyan. Ano po bang itsura nun? Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling nakita. Pero alam ko, hindi ko inalis dito. Infinity sign yun eh. Ang mahal pa naman nun. 24K gold yun. Wala pang 1 taon nang mabili ko yun eh. Baka po nailagay niyo sa ibang lagayan. Tapos hindi niyo lang po maalala. Kasi sabi niyo po na makakalimutin na po kayo, di ba? Hanapin na lang po siguro natin. Nako! Feeling ko talaga nanakaw na yun eh. Nung nakaraan pa naman nagpunta rito yung pinsan ng asawa ko. Adik pa naman yun. Alam mo naman kapag mga ganong klase ng tao, may makita lang na gamit, kukunin na nila. Naku talaga, sa susunod na pupunta yan dito, aawayin ko talaga. Kaya ayoko nagpapapasok ng ibang bisita rito sa bahay eh. Si Mama, napagbintangan na naman si Tita Minda. Hindi naman yun magnanakaw. Baka tama si Aliyah na nakaligtaan mo kung saan mo nilagay. Ganyan nung nakaraan eh. Tapos sinisisi mo yung mga bisita ni Nathan. Tapos diba nakita natin na nasa ilalim ng damitan mo? Kawawa naman yung mga batang napagbintangan. Sus! Kapag adik, magnanakaw yan sila. Wala na kasi silang hiya basta makabatak lang. Siguro po, tita, hanapin na lang natin. Saan pa po ba pwedeng mailagay yun? Sa damitan po kaya? Or sa mga pinagtataguan, like storage box, ganon? Ito po bang buong linggo? Ano po ba ang ginawa nyo? Naglinis ako ng bahay eh. Kasi nagtapon ako ng mga hindi na ginagamit. Baka naman po naitapon nyo. Maliit na alahas po yun. Malamang hindi po ganun kadali na makikita. Hindi ko naman ginalaw rito eh. Doon lang ako sa kwarto. Kahapon ko pa hinahanap, hindi ko makita. Nakakainis naman talaga. Ang mga magnanakaw talaga, hindi pa mapitpit ang mga kamay. Nandyan lang yun, Ma. Imposible naman kasi na may kukuha nun. Sa susunod yan, kapag hindi mo hinahanap, pagpapakita rin yun. Baka naman kasi may duwende rito sa bahay nyo, tita. Tapos po, pinaglalaruan kayo. Naalala ko po nun sa bahay ng tita ko, may mga nawawala rin po silang gamit eh. Tapos, kapag kinausap po nila yung duwende, nakikita rin nila. Yun nga ang sabi ng kaibigan ko. Hindi ko alam. Ang kwento kasi noon sa amin ng tatay, may alaga raw silang duwende rito. Hindi ko alam kung totoo ba yun. Kausapin nyo na lang po. Sabihin nyo na hindi kayo nakikipaglaro, kaya ilabas na niya yung gamit nyo. Ganun po ang ginagawa ng tita ko. Sige nga, at ako'y nai-stress na sa mga nawawalang gamit dito sa bahay. Agad namang naniwala si Annie sa sinabi ng nobya ng anak. Kahit na ang totoo ay nilalaro lamang siya ni Aliyah. Nang makauwi na ang dalaga sa kanyang bahay, agad niyang tiningnan ang pinaglalagyan niya ng ninakaw niyang alahas. 3 araw na niya itong hawak dahil nung nakaraan na bumisita siya sa bahay ng nobyo, silang dalawa lang ang naroon.
Kaya nang makita niya ang alahas, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras para kunin ito. May iba pang gamit na nanakaw niya. Ang ilan ay ibinenta na niya para lang magkaroon siya ng pera. Walang mga magulang si Aliyah. Hindi niya nakilala kung sino ba ang mga yon. Lumaki siyang palipat-lipat sa kanyang mga kamag-anak. Pero wala sa kanila ang nagpalaki sa kanya ng maayos. Nang sumapit na siya sa wastong edad, umalis na siya sa poder ng mga kaanak niya para maghanap ng sarili niyang uupahan na bahay. Dahil hindi naman siya nakapagtapos ng kolehiyo, wala siyang nakikitang magandang trabaho. Bata pa lamang si Aliyah, sanay na siyang manguha ng gamit ng iba. Kung saan siya napupuntang bahay, palaging may nawawala. Yun din ang dahilan kaya kung kani-kanino na lang siyang pamilya ipinapasa. Kaya nang makilala niya si Moises at makapunta siya sa bahay na ito, pansin niyang madali lang nakawan ang nobyo. 3 lang sina Moises sa bahay nila. Ang ina niyang si Annie, si Moises at ang bunsong kapatid nito. Nasa ibang bansa ang kanilang ama. At ang pangalawang kapatid ng nobyo ay nag-aaral sa ibang bayan, kaya hindi sa bahay nila nakatira. Madalas na si Moises lang ang nasa kanilang bahay, habang si Annie naman ay madaling mamanipula ang isipan dahil sa makakalimutin nito. Bukas naman ang bahay ng nobyo, lalo na sa mga bisita at mga kaibigan nila. Kaya ang akala ni Annie ay isa sa mga yon ang magnanakaw. Isang araw, magkasama sina Aliyah at Moises. Hindi ko nga alam kung makakahanap ako ng trabaho ngayon. Alam mo naman, puro hanap nila college graduate o kaya may 5 years experience. Hindi nga ako tumuntong ng kolehiyo eh. Buti nga natapos ko pa ang high school. Try mo kaya mag-TESDA. May kinalaman sa luto-luto, ganun. Yung kakilala ko nag-TESDA yun, tapos ngayon nasa barko na nagtatrabaho. Ang laki ng sahod niya. Kaya ko ba yun? Oo naman, ano ka ba? Madali lang naman yun. Paano naman yun kung kailangan ko rin ng trabaho? Alam mo ba, kinausap na ako ng landlord ko kahapon. Magtataas daw ng rent. Hindi ko na nga mabayaran yun ngayon eh. Nakaka-stress talaga. Sabi ko naman kasi sa'yo na lumipat ka na lang sa bahay, di ba? Mag-live-in na lang tayo para hindi ka na magbayad ng rent. Tapos saka ka mag-aral ng TESDA. Ako na lang muna ang bubuhay sa'yo hanggat wala ka pang trabaho. Nakakahiya naman sa mga magulang mo. Pwede ko naman kausapin si mama. Saka papayag naman yun lalo na ikaw naman ang lilipat sa bahay. Alam mo na ikaw ang isa sa pinagkakatiwalaan nun. Saka kapag nasa trabaho ko, walang tumatao sa bahay. Madalas na nasa shop si mama. Sure ka ba? Kung okay lang kay tita. Okay na okay kay mama. Gusto na nga niya ako mag-asawa eh. Nangihingi na ng apo. Sige, pero kausapin muna natin si tita ha. Nahihiya kasi ako sa bahay niyo eh. Pero salamat, babe. Katulad nga ng inaasahan, pumayag si Annie na sa bahay na nila tumira si Aliyah. Sa lahat ng naging nobya ng kanyang anak, si Aliyah lang talaga ang nagustuhan niya. Malambing kasi ito at talagang maaasahan sa bahay. Nakikita niya ito bilang mabuting asawa para kay Moises at magiging mabuting ina rin sa magiging apo niya. Ilang linggo pa lamang si Aliyah sa bahay ng kanyang nobyo pero unti-unti na niyang nakikita kung ano ang bagay na susunod niyang nanakawin. Sa totoo lang, kahit na anong gawin ni Aliyah, hindi niya talaga napipigilan ang kanyang sarili na kunin ang gamit na hindi naman sa kanya. Isang araw, habang naglilinis ang dalaga, umuwi ang bunsong kapatid ni Moises at may kasama itong 2 kaibigan. Be, kukuha lang ako ng merienda nyo. Anong palaman ba ang gusto nyo? Maging sa mga bisita nila, mabait talaga ang dalaga. Pero ang hindi nila alam, kinukuha lang yung dahilan ni Aliyah para sa plano niyang pagnanakaw. Nakita niya kasi ang mamahaling relo na nakalagay lang sa gilid ng TV.
Dahil doon nakatambay ang mga kabataan na bisita, magiging palusot niya yon kung sakali man na hanapin ni Annie ang nawawala niyang relo. At tama nga ang kanyang hinala. Kinabukasan, nagising siya dahil panay na naman ang daldal ng ginang. Ay, ano na naman kayang dahilan kaya nagdadadaldal na naman si Mama? Ang aga pa oh. Day off ko ngayon, gusto ko sana matulog pa. Sige na, matulog ka na muna. Ako na lang ang kakausap kay Mama. Lumabas ang dalaga at naabutan niya si Annie na naghahalungkat ng gamit. Inilipat niya rin ang lagayan ng TV. Ma, bakit po? Ano po nangyayari? Kalilinis ko lang po kahapon. Bakit po? May dumi po ba dyan? Hindi ko po kasi nailipat yan eh. Baka po kasi mahulog ko ang TV. Naiinis na naman ako rito sa bahay. Yung relo ko hindi ko makita. Inilapag ko lang dito kahapon eh. Ano ba naman yan? Yung Chanel na relo niyo po? Oo. Nakita mo ba? Nakita ko po kahapon, pero hindi ko na po napansin kung kinuha niyo na po ba. Basta kahapon, nung nagdala ako ng merienda kina Choi, andyan pa yon. May bisita si Choi kahapon? Opo, yung dalawa po niyang kaibigan. Umuwi rin naman po sila bago kayo umuwi. Ay, malamang isa sa mga kaibigan niya ang kumuha nun. Paborito ko pa namang relo yun dahil ang liit lang. Nakakainis naman oh! Nasaan ba yung si Choi? Kinausap ng ginang ang kanyang anak at tinanong kung nakita ba nito ang ginawa ng kanyang mga bisita dahil may nawawala na naman silang gamit. Ipinaliwanag naman ng bata na hindi naman malilikot ang kamay ng kanyang mga kaibigan. Baka raw nailagay na naman niya ito kung saan. Mas mabuti raw na hanapin muna ito bago siya magbintang sa mga taong wala namang ginagawang masama. Pero hindi natigil si Annie sa kanyang pagdadaldal. Pinagalitan niya ang kanyang anak at sinabi na sa susunod kung magdadala siya ng bisita, siguraduhin niya na binabantayan niya ang mga ito dahil maaaring may nakawin sila. Pinipilit naman ni Choi na ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa ingay nila, lumabas na rin si Moises. Nagkakagulo na sila sa loob ng bahay kaya nagpunta sa kusina si Aliyah at doon niya kunwaring nakita ang relo. Tita, ito po ba yung hinahanap ninyo? Ay oo! Saan mo nakita? Doon po sa taas ng microwave. Oh, nakita mo na Ma. Baka dun mo yan nailapag kagabi dahil nagpainit ka ng ulam. Kita nyo na? Inuuna nyo po kasi yung pagbibintang ng tao eh. Kawawa naman yung dalawang bata. Bumisita lang napagbintangan pa magnanakaw. Eh paano? Ang natatandaan ko inilapag ko yun dito malapit sa TV. Kung inilapag nyo yan sa tabi ng TV, paano naman yan mapupunta sa taas ng microwave? Ay, teka po. Naalala ko na. Kasi po kagabi, ang sabi po ninyo, iinitin nyo nga po yung ulam. Tapos, nadumihan po yung kamay nyo. Bago kayo maghugas, hinubad nyo yung relo nyo. Ayun po, baka doon nyo po inilapag. Hindi na matandaan ni Annie ang nangyari kagabi, kaya hindi niya masabi kung tunay ba ang sinasabi ni Aliyah. Pero dahil doon nga natagpuan ng relo, maaaring yun nga ang totoo. Madalas kasi na nakakalimutan ni Annie ang mga nangyayari. Minsan, inilalapag niya ang gamit sa ibang lugar at hindi na niya maalala. Alam na yon ng kanyang mga anak, kaya sa tuwing may hinahanap siyang nawawalang gamit, pinagsasabihan siya ng mga ito. Lalo na at ang hilig niya pang pagbintangan ng ibang tao. At dahil alam yon ni Aliyah, naging parte na ng kanyang plano ang lituhin palalo si Annie para kung sakali man na may mawawalang gamit sa loob ng bahay, hindi siya mapagbibintangan. Isang araw, naiwan sina Annie at Aliyah sa loob ng bahay. Naririnig ng dalaga ang usapan ni Annie at ng kanyang asawa. Nagsabi ang lalaki na magpalagay na lang sila ng CCTV sa loob ng bahay. Nang matapos ang usapan, doon lang nagsalita ang dalaga.
Para sa akin lang po, tita. Parang hindi po maganda na magkaroon ng CCTV sa loob ng bahay nyo. Kasi parang wala naman pong privacy ang mga tao. Tapos, tayo-tayo lang naman po ang nasa bahay. Parang ang pangit naman pong tingnan na wala tayong tiwala sa isa't isa. Kasi ako po, sa totoo lang, kahit kailan, hindi ko naisipan na magnakaw. Yung ibinibigay nyo na nga lang po sa akin, nahihiya na nga po ako natanggapin eh. Naaano kasi ako. Alam mo yun, may mga bumibisita kasi rito sa bahay. Siguro po kung may bisita, bantayan na lang din natin sila. Saka po, bibihira lang mangyari yun eh. Madalas po ako lang ang nasa bahay or minsan kami ni Choi. Para lang naman po sa akin. Pero dahil po bahay po niyo ito, kayo pa rin po ang masusunod. Maganda rin po kung tatanungin ninyo mga anak nyo para alam din po nila yung plano nyo. Ano ba sa tingin mo? Masyado na ba talaga ako nagiging makakalimutin? Hindi pa naman ako ganong katanda eh. Yung totoo lang po, tita. Grabe na po ang pagiging makakalimutin nyo. Naalala ko po nung nakaraan, nakalimutan nyo po yung isinalang nyo sa kalan. Nagpapakulo ata po kayo ng tubig, tapos nakalimutan po ninyong magluluto kayo ng noodles. Ganon na ba kalala? Ang alam ko lang na nakakalimutan ko kapag may itinago akong gamit, tapos hindi ko na maalala kung saan ko nilagay. Hay nako, bakit kaya ganito ang nangyayari sa akin? Siguro po dahil stress kayo. Baka po sa negosyo nyo. Kung gusto nyo po, ako na lang po muna magbabantay sa tindahan. Dito na lang po muna kayo sa bahay para kahit na paano makapag-relax naman po kayo. Napaisip si Annie sa mga salitang sinabi sa kanya ng dalaga. Wala pa rin namang trabaho si Aliyah at mukhang makakatulong nga kung magpapahinga muna siya. Nag-aalala rin kasi si Annie na baka lumala ang pagiging makakalimutin niya at makalimutan na rin niya ng tuluyan pati ang sarili niya at ang kanyang pamilya. Nang kinagabihan, nang makauwi na si Moises, nagkaroon sila ng pag-uusap ukol sa mga bagay at desisyon na gagawin ni Annie. Sinabi ko naman sa iyo dati yan, di ba ma? Ang lala kasi ng stress mo last year, lalo na dun sa pamangkin ni Kuya George. Bakit? Ano nangyari? Ay, hindi ko ba naikwento sa'yo? May kinuha kasi si mama na magbabantay sa tindahan. Tapos ang ginawa naman nun, nagpapa-order siya ng feeds. Tapos hindi namin alam yun. Kaya lahat ng benta sa kanya napupunta. Ayun, ang laki ng lugi ni mama. Hala, grabe naman yung mga ganong klase ng tao. Pinagkatiwalaan na nga sila tapos mantatarantado pa. Kaya swerte mo na. Kapag nakakilala ka na mapagkakatiwalaan talaga, no? Bibihira na lang kasi yung mga tao na gumagawa ng tama. Sobrang stress ko nun. Kasi nga, ang bilis maubos ng supplies. Tapos wala namang kinikita ang tindahan. Ang tagal ding nakabawi ng tindahan ko nun. Akala ko nga malulugi na ako ng tuluyan eh. Doon nagsimula yung pagiging makakalimutin ni mama. Minsan may sasabihin pa yan sa'yo, kunwari may papagawa siya. Tapos makakalimutan niya na yun. Sa sobrang dami niyang iniisip dati. Tapos ang sabi ko sa kanya, magpahinga na nga muna siya kahit na dito na lang siya sa bahay. Or lumabas-labas siya para mag-enjoy. Yun din sinasabi ni Papa eh. Kaso itong si Mama ayaw naman iwan yung tindahan niya. Paano ko naman kasi iiwan ang tindahan ko? Ang tagal ko na yung negosyo, no? Bago pa kami naging mag-asawa ng tatay mo, negosyo ko na yon. Tapos yun din ang tumulong para makapag-aral kayo. Wow, gano'n na po katagal? Oo, ganun katagal na stress. May pinagkakatiwalaan ako noon na nagbabantay ng tindahan ko. Kaso, nung nag-asawa na siya, ayun, sumama na sa ibang bansa. Simula noon, kadalasan na nakukuha ko mga manloloko. Kaya dapat palagi ako nasa tindahan para bantayan sila. Huwag na po kayo mag-alala, tita. Hindi ko po kayo bibiguin kung hahayaan niyo po na akong magbantay sa tindahan. Tama naman po ang mga anak ninyo eh. Dito na lang po kayo sa bahay. Mas makakapagpahinga po kayo. Mas mapagkakatiwalaan naman si Aliyah, ma. Alam ko naman. Kaso, kaya nga hindi ko siya kinukuha dahil mag-aaral siya. Kapag sa tindahan siya, dapat dun lang siya nakatuon. Lalo na kung siya ang hahawak ng lahat.
Okay lang din naman po sa akin. Basta po may trabaho ako. Mas gusto ko po talaga magtrabaho kaysa mag-aral. Nakakahiya naman po kasi eh. Ayoko rin naman pong si Moises lang ang bubuhay sa akin. Tapos nakikitira din po ako sa bahay niyo. Unti-unting kinukuha ni Aliyah ang loob ni Annie. Mabait naman sa kanya ang ginang pero sadyang nahihirapan lang ito na basta magtiwala. Pero dahil nakikita ni Annie na mabait naman ang dalaga, napapayag na rin siya nito. Gusto na rin kasi ng mga anak niyang manatili na lamang siya sa bahay nang sa gayon ay makikita niya rin ang mga taong bumibisita sa kanila. Para daw wala na siyang pagbintangan na ibang tao kapag may hindi siya makitang gamit. Kinabukasan, isinama ni Annie si Aliyah papunta sa tindahan. Nagbebenta sila ng pagkain ng baboy at manok. Iba na po palang itsura ng tindahan ninyo, tita. Unang punta ko po rito parang dito sa kabila yung counter. Kakalipat lang niya nung nakaraang linggo. Halika rito, ipapakita ko sa iyo yung mga gagawin mo. Ipinakita ni Aliyah na madali lang siyang matuto para kahit na paano ay maibigay agad ni Annie ang tiwala sa kanya. Halos 1 linggo rin na tinuruan ng ginang ang dalaga bago niya ipinaubaya ang trabaho. Masama rin kasi ang pakiramdam ni Annie kaya napilitan siya na manatili na muna sa kanilang bahay. Sa pagkakataon na hawak na ng dalaga ang kaperahan, bumubuo siya ng panibagong plano kung paano siya makakapagnakaw ng pera. Magiging madali na lang ito kung tutuusin, lalo pat nakuha naman na niya ang tiwala ni Annie. Ilang linggo pa ang lumipas, pinapakita ni Aliyah na tama lang na siya ang hinayaang humawak ng tindahan. Hanggang sa nagpasya na rin silang dalawa ni Moises na magpakasal. Bakit kaya hindi nyo nalang idiretso sa simbahan? Plano na rin po namin yan, kaso sa ngayon, mas maganda po kung makikisabay kasi sa kasalang bayan. Libre lang po doon. Pag-iipunan pa namin yan sa simbahan, ma. Alam nyo naman po na mahal ang magagastos. Para sa akin, parehas lang din naman kasi yun. Sayang naman yung espesyal yung araw kung hindi nyo rin naman gagawin sa simbahan. Espesyal naman po ang bawat araw basta kasama ko po ang anak nyo. Isa pa po, di ba ang mahalaga naman po kapag nagpapakasal ay ang pagmamahalan namin? Wala na po yan kung sa bongga ba ang kasal o hindi. Kahit na simpleng kasalang bayan lang yan, nasa paraan naman po ng pagsasama namin yan. Sa bagay, tama ka naman. Iba talaga ang mindset ng magiging future wife mo, anak. Ang swerte mo talaga kay Aliyah. Naku, tama pala yan na magpakasal na muna kayo. Baka maagaw pa yan ng iba. O sige, saka na lang ang kasal sa simbahan pag umuwi na rin ang papa mo. Nagtawanan lang sila. Ang daming magagandang salita na sinabi ni Annie sa kanyang magiging manugang. Gustong-gusto niya talaga ang dalaga, lalo na at magagandang katangian lang ang nakikita niya kay Aliyah. Nang maikasal na ang dalawa, mas lalong naging mabait si Annie sa kanyang manugang. Ipinagmamalaki niya ito, lalo na sa mga nakakausap niya. Minsan kasi, kapag tungkol sa manugang ang usapan nila ng mga kumare niya, si Aliyah ang nagiging angat. Sinasabi kasi ng mga kumare niya na kung hindi masasama ang ugali ng mga naging asawa ng mga anak niya, minsan naman daw mga tamad at hindi maaasahan sa bahay. Malayo raw sa ugali ni Aliyah na kahit galing sa trabaho ay nagagawa pa ring tumulong sa gawaing bahay at kahit na minsan ay hindi niya narinig na nagreklamo. Isang araw, nakatanggap ng mensahe si Annie mula sa kanyang mga kaibigan at nagyayaya ang mga ito na magkita-kita sila. Bago pumayag si Annie, nagtanong muna siya sa kanyang mga anak. 4 na araw daw kami dun sa resort ng kaibigan ko. Alam nyo, 3 dekada na kaming magkakaibigan. Kaso, nung mga nagsipag-asawa na kami, bibihira na lang kami magkita-kita. Siguro mga 13 years ago yung huling nagsama-sama kami ng buo talaga kami. Nag-asawa kasi yung isa tapos pumunta ng abroad. Ngayon lang umuwi ng Pilipinas. Siya yung nagyayaya. Oh, bakit pinag-iisipan nyo pa? Pwede ka naman magpunta.
Oo nga po, Ma. Sayang naman po yun. Minsan na nga lang po kayo magkita-kita eh. Wala naman rin po kayong alagain na bata para mahirapan kayong umalis. Saka 4 na araw lang naman po yun para makapag-unwind naman po kayo, di ba? Paano naman kayo rito sa bahay? Ma, malalaki na po kami. Ano pa pong pinoproblema nyo? Nandito naman si Aliyah. Saka si Choi, kaya naman na niyang asikasuhin ng sarili niya. Sige na po, sumama na kayo ron. Tama po si Moises, Ma. Huwag niyo pong intindihin dito sa bahay. Ako na pong bahala. Maaga rin naman po akong nagigising eh. Ako na lang po ang maghahanda ng pagkain para po may baunin din si Choi. Sigurado ka ba? Hindi ba nakakahiya sa'yo? Ano po ba kayo, Ma? Huwag na po kayong mahiya sa akin. Okay lang naman po. Basta po, enjoy po kayo sa bakasyon nyo. Dahil aalis si Annie, mas madali para kay Aliyah na samantalahin ang pagkakataon na yon. May isang gamit ang biyenan niya na matagal na niyang nais makuha. Ilang beses na niya itong nakikita sa loob ng kwarto ni Annie pero hindi siya makagalaw lalo pat palagi nang nasa bahay ang ginang. Unang araw na wala si Annie, ang araw na wala ring pasok si Aliyah. Nang siya na lang ang maiwang mag-isa, pasimple siyang pumasok sa loob ng kwarto ng biyenan. Saan niya naman inilagay yun? Nung nakaraan lang dito ko yung nakita eh. Imposible namang dadalhin niya yun. Ay, ayun! Talagang itinago niya pa. Akala niya yata hindi ko itong makikita. Buti naman, nakuha ko rin to. May seller na ako nito eh. Masaya si Aliyah habang itinatago niya sa kanyang bulsa ang pares ng hikaw na kinuha niya. Naglinis muna siya sa buong bahay bago siya nagbihis para umalis. May nakausap na siyang kukuha ng hikaw. Hindi siya ang makikipagkita sa bibili, kundi ipapadaan niya ito sa isang kakilala na pinagkakatiwalaan niya. Bago siya umalis, sakto naman na dumating si Choi. May kasama itong lalaki na may katandaan na at pakilala nito ay tiyuhin ni na Choi. Magandang araw po. Ay pasensya na po kayo pero aalis po muna ako ha. May kailangan lang po akong puntahan. Pero tinawagan ko naman na po ang asawa ko. Sinabi ko po na napadalaw kayo rito. Ikaw na lang muna ang bahala sa kanya, Choi. Ha? Babalik din naman ako. Bibili lang ako ng uulamin natin mamaya. Dito na lang po kayo kumain ha, Tito Bin? Magalang ang dalaga kaya natuwa rin sa kanya ang tiyuhin ng kanyang asawa. Nagmamadali na rin siyang umalis dahil kanina pa naghihintay sa kanya ang kausap niyang tao. Nang maibigay niya ang hikaw, sinabi niya rito na huwag siyang basta tatawag sa kanya dahil baka si Moises ang makasagot. Inililihim din kasi ni Aliyah na nakikipagtagpo siya sa ibang kaibigan dahil ang alam ng kanyang asawa ay wala siyang ibang kaibigan. Maraming inililihim si Aliyah kay Moises at hindi naman naghihinala sa kanya ang asawa dahil sa galing niyang magtago at magpalusot. Nang makabalik sa bahay si Aliyah, naabutan niya na nakauwi na ang kanyang asawa. Oh, kararating mo lang ba, babe? Oo, tumatawag ako sa'yo kanina para itanong kung nasan ka. Isasabay na sana kita pa uwi. Ay, hindi ko napansin. Naka-silent ata ang cellphone ko. Oo nga, ang dami. Pati pala si Mama tumawag din. Naku, sorry, hindi ko napansin. Nagpunta kasi ako ng palengke. Bigla kasi ako nag-crave ng sinigang na hipon. Alam mo naman kapag nasa labas ako, hindi ako humahawak ng cellphone, di ba? Natatakot kasi ako baka ma-snatch. Alam mo naman ang mga snatcher, ang bibilis sa mga kamay. Hindi, sige okay lang. Isasabay sana kita eh. Tapos si Mama tumawag sa akin kasi nalaman niya nga na nandito si Tito Bin. Oo, nag-chat kasi ako kanina. Sinabi ko nga sa kanya. Sige, magluluto na muna ako para makakain dito si Tito. Tulungan na kita. Hindi na, babe. Sige na, makipagkwentuhan ka na lang muna sa tito nyo. Wala sila ni Choi. Pinuntahan yung isa pa naming kamag-anak dun sa kabilang kanto. Ano bang dahilan kaya yun na pabisita? Ngayon ko lang ata siya nakita. Hindi ko pa rin naman nakikita yung iba niyong mga kamag-anak. Ang nakikita ko lang yung mga malalapit lang dito. Hindi kasi masyadong lumalabas ng bahay nila. Yan yung tito ko na sinasabi namin ni Mama na milyonaryo.
Ay, totoo ba? Bakit hindi halata? Yung suot niya kasi kanina parang gusot-gusot. Tapos parang may mantsa pa. Ganun lang talaga siya. Minsan nga kapag pumunta ka sa mansyon nila, makikita mo yan, butas-butas ang damit eh. Bihira lang yan nagsusuot ng damit kapag may mga party lang o business meetings. Pinapatakbo nga yan na mayor sa kanila pero ayaw niya maging politiko. Grabe, ang big time naman ng mga kamag-anak niyo. Ay oo naman, lalo na sa father side namin. Lahat talaga silang magkakapatid, mga successful na tao. Kaya pala nagpunta rito si Tito kasi sasabihin niya yung sa kasal ng anak niya. Bali lahat tayo rito, imbitado. Tapos 3 araw free accommodation dun sa hotel sa Makati. Mga kamag-anak namin sa father side ang pupunta. Makikilala mo yung iba. Nakakahiya naman kung sasama ako dun. Maiwan na lang kaya ako rito sa bahay. Anong nakakahiya? Imbitado ka talaga. Pati nga si Tito natutuwa sa'yo eh. Siyempre asawa kita, kaya kung imbitado ang pamilya namin, malamang imbitado ka rin dahil part ka na ng family. Kaso nakakahiya naman sa mga kamag-anak nyo. Ang yayaman nila. Paano kapag tinanong nila ako? Wala man lang akong pamilya. Wala naman silang pakialam dun. Saka mababait yung mga yun. Hindi naman imbitado yung mga mapangmata naming kamag-anak. Basta yung mga kapatid ni Papa, yun talaga mababait silang lahat. Sa totoo lang, hindi naman talaga nahihiya si Aliyah. Isa lang yon sa kanyang rason para hindi masyadong mahalata na gusto niyang sumama. Ilang buwan pa naman bago maganap ang kasalan na yon, kaya hindi na niya muna inisip ang tungkol doon. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy si Aliyah na kumuha ng mga gamit ng kanyang biyenan. Ang kinukuha niya ay yung madali lang makaligtaan at hindi masyadong ginagamit ni Annie. Babe, uuwi na bukas si Mama, no? Anong oras? Hindi ko alam eh. Gabi yata, bakit? Pwede kaya ako magpaalam na hindi muna ako papasok? Yung dati ko kasing katrabaho, nag-aaya siya sa akin kung pwede kami magkita. May problema kasi siya eh. Naghiwalay sila ng asawa niya. Kilala mo yun. Naalala mo nung nililigawan mo ko? Nung nandun pa ako sa karinderya nagtatrabaho, naalala mo yung sinasabi mo na may makapal na eyelashes? Oo, yung si Rose? Yung tinatawag niyong rosas na walang bango? Naaalala mo pa pala yun? Oo, siya nga. Kung okay lang din sa'yo na umalis ako? Oo, okay lang naman yun. Wala namang problema sa akin eh. Anong oras ka ba bukas? Ihatid na lang kita. Hanggang ano oras ka ba ron? Pero kung gusto mo, okay lang din naman kung hanggang kinabukasan ka. Susunduin na lang kita, total wala naman akong pasok bukas eh. Samahan mo na lang siya, kawawa rin naman. Naghiwalay ka mo sila ng asawa niya. Labis ang pasasalamat ni Aliyah sa kanyang asawa. Kinabukasan, maaga siyang nagising para maghanda ng pagkain. Sinabi rin ni Moises na siya na ang nagpaalam sa kanyang ina ukol sa paalam ni Aliyah. Nang makarating na si Aliyah sa bahay ng kanyang kaibigan, hindi na pumasok si Moises. Nagsabi lang ito sa kanyang asawa na tatawagan na lang siya kinabukasan para sunduin siya. Ang hindi alam ni Moises, hindi naman talaga kaibigang dadamayan ang ipinunta ni Aliyah sa bahay na yon, kundi ang sugalan na palagi niyang pinupuntahan simula pa noon. O anong oras ba tayo magsisimula? Okay ako kahit walang tulugan to. Ano na ha? Nasaan na ba yung iba? Huwag niyo sabihin na mas nauna pa ako sa kanila ha. Ano ba naman yan? Bilisan niyo na. Tawagan niyo na ha. Para makapagsimula naman na tayo. Kating-kating na ang palad ko oh. Matagal nang lulong sa sugal si Aliyah at isa yon sa dahilan kung bakit siya nahilig sa pagnanakaw ng gamit. Dahil mamahalin ang mga nakuha niya sa kanyang biyenan, malaking pera din ang puhunan na magagamit niya sa buong laro nila. Mabuti na lang at madali niyang nakumbinsi ang kanyang asawa dahil hindi na rin naman nakikita ni Moises ang dating katrabaho na tinutukoy ni Aliyah. Dahil kabisado na rin niya ang kanyang asawa, madali na lamang para sa kanyang pasunurin ito gamit ang kanyang mga salita. Hindi rin naman alam ni Moises ang ginagawa niyang pagsusugal.
Dahil bukod sa hindi siya humihingi ng pera sa asawa, nakikita rin nito na nag-iipon din siya para sa kanilang kinabukasan. Nagpatuloy ang masayang araw ni Aliyah. Hindi siya kinukulit ng asawa dahil malaki ang tiwala nito sa kanya. Ang ginagawa na lamang niya, nagpapadala siya rito ng litrato para kunwaring ipakita na kumain na siya. Ano ba naman yan? May balat ka naman ata sa puwet eh. Huwag ka kaya sumilip sa baraha ko. Hindi na ako manalo-nalo rito. Ano, naligo ka ba? Inaalat tayong dalawa ha? Huwag ka nalang bumakas dyan. Ang laki na nga ng talo ko. Ubus na yung perang dala ko. Tapos maaga pa para matapos ang laro. Panay reklamo si Aliyah, lalo pat sunod-sunod ang pagkatalo niya. Hanggang sa naubos ang malaking halaga ng pera na hawak niya galing sa mga pinagbentahan ng mga ninakaw niya. Pero dahil ayaw siyang patayuin ng mga kalaban niya, nagkaroon na lang sila ng listahan. Noong una, kahit na paano ay nakakabawi naman si Aliyah. Pero sadyang hindi para sa kanya ang araw na yon, kaya natalo siya. Malaking halaga ang dapat niyang bayaran sa bangka. Oo, promise. Akong bahala sa'yo. Bigyan mo lang ako ng 1 linggo. Papalitan ko ng mamahaling gamit yung utang ko sa'yo. Basta tiwala ka lang. Para naman tayong hindi magkakakilala rito ah. Alam mo naman na ni minsan hindi kita binigo, di ba? Walang takutan na magsusumbong sa asawa ha, hoy. Kayo ha? Basta, gagawin ko yon. Baka nga sobra pang maibigay ko sa'yo, ano? Malaking halaga ang kailangang maibigay ni Aliyah at sa oras na hindi niya yon maibigay ayon sa araw na napag-usapan nila, makakarating daw kay Moises ang listahan ng utang niya. Yun pa naman ang ayaw ni Aliyah dahil malamang ay papangit ang tingin ng kanyang asawa sa kanya at baka mahirapan ulit siyang maging malaya sa pagsusugal. Habang nagpapatuloy ang araw, nagpaplano si Aliyah ng bagong pagnanakaw. Isang araw, may kinuha siyang singsing na nasa lamesa lang. Pero nang balak na niya itong ibulsa, biglang dumating si Choi. Sa kanya pala ang singsing at binalikan niya ito sa bahay nang mapansin niyang hindi niya ito suot. Akala ko kay mama yan. Itatabi ko sana para ibibigay ko mamaya pag uwi niya eh. Sana tumawag ka na lang sa akin nung hindi mo sure kung nasa bahay ang singsing mo. Para sana hindi ka na umuwi. Baka maliit ka pa niyan sa next klase mo. Lihim na may inis na nararamdaman si Aliyah dahil akala niya ay makakaisa na naman siya. Kinukulit pa naman na siya ng pinagkakautangan niya. Nang isang beses na maliligo na si Aliyah, napansin niya na may naiwang singsing sa lagayan ng sabunan. Yun ang kinuha niya. Nang makakolekta na siya ng 3 gintong alahas, nakipagkita na naman siya sa kakilala niya. Sabihin mo sa kanya sobra pa yan ha. Sa kanya ka nalang kumuha ng porsyento o kaya kung maibebenta mo yan ng mas mahal. Tunay na ginto naman lahat yan eh. Walang nagsusuot ng peke sa bahay na yon. Yung padre de pamilya kasi nila palagi nagpapadala ng alahas. Sige na, saglit lang ako eh. Babalik pa ako ng tindahan. Nagmamadali si Aliyah na umalis. Pagpunta niya ng tindahan, nakita niya roon ang biyenan. Oh, ma, ano pong ginagawa niyo rito? Wala, napadalaw lang. Boring na sa bahay eh. Ah, may kinatagpo lang po ako. May binili po akong damit sa online. Sa susunod, huwag mong basta iiwan ang tindahan ha. Alam mo naman na ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ayoko pa naman nagtitiwala sa kung sino-sino. Kung kailangan mong umalis at medyo matatagalan ka, sabihan mo ko para ako muna ang papalit sa'yo. Bakit po parang stress kayo? Na-stress na naman ako sa bahay. Kanina pa ako hanap ng singsing ko, hindi ko na naman makita. Oh, anong singsing naman po ma? Noong nakaraan may nakita ako sa bahay pero kinuha po ni Choi kasi ang sabi niya sa kanya. Dapat nga po itatabi ko yun eh. Kasi kako, baka mawala na naman kasi nakaligtaan yun na naman. Ang itsura po nun parang ano po siya. Wedding ring pero may X na nakapalibot. Ay oo,
Yun nga ang hinahanap ko. Ayun po, kinuha po ni Choi. Dahil ang sabi po niya, sa kanya raw po yun. Binigay ko naman po dahil hindi ko naman po alam kung sa inyo po yun. Hindi ko pa po kasi nakitang suot niyo yun. Bago pa lang naman yun. Nakakainis namang Choi yan, oo. Bakit naman niya aangkinin yung hindi sa kanya? Alam niyo, Ma, ayoko lang po talagang nagsasalita eh. Pero po kasi, may nawawala rin po akong gamit. Hindi naman po siya ganun kamahal tulad sa inyo pero may halaga rin naman po yun. May nabili po kasi ako dati na relo. Kaso hindi ko na po alam kung nasaan na. Ayoko naman po magsalita sa bahay kasi po, alam niyo yun, tayo-tayo lang naman po ang nakatira dun. Pero feeling ko po huwag po kayong magagalit sa akin, Ma. Baka po nagnanakaw na si Choi. Lalo na po sa ganyang edad ng kabataan, parang maluluho po sila. Lalo na kung may mga kaibigan niyang nanunulsol sa kanya. Imposible naman na magnanakaw ang anak ko. Ang daming pera nun. Palagi pang binibigyan yun ng isa pa niyang kapatid na nasa Maynila. Hindi naman po basta masasabi yung ganun, Ma. Minsan po, hindi yan sa pera na hawak nila eh. Meron pa naman po na ganun, yung may sakit na pagiging magnanakaw. Parang kahit hindi niya alam o hindi niya sinasadya, nakakapagnakaw siya. Baka po merong ganun si Choi. Ang daming sinabi ni Aliyah na mabilis lumason sa utak ng kanyang biyenan. Nang makauwi sila sa bahay, hinintay muna nilang umuwi ang dalawa bago sila nag-usap-usap. Ang dapat na kalmadong pag-uusap ay nauwi sa galit ni Annie. Pinagpipilitan kasi ng anak niya na hindi siya magnanakaw at kahit na kailan, hindi niya naisipan na kumuha ng gamit ng iba. Sure ka ba, babe, na nakita mo yung kinuha ni Choi? Oo, umuwi pa nga siya para kunin yun. Binigay ko naman sa kanya dahil hindi ko naman alam kung kanino yun eh. Nangatwiran si Choi na hindi yun ang singsing na kinuha niya dahil sa kaibigan niya yung singsing na naiwan sa bahay. Magtigil ka dyan! Bukas kukunin ko yung sa kaibigan mo, ha? Ang kapal na mukha nun! Ang mahal ng ginto na yun tapos aangkinin niya lang! Simula ngayon, tigilan mo na yung mga kaibigan mo na yan, ha? Noon pa man pangit na ang pakiramdam ko sa kanya. Halatang mga magnanakaw. Pati ang ate Aliyah mo nawawalan dito sa bahay. Ano ba naman yan? Tayo na nga lang ang nakatira dito. May nawawala kang gamit? Bakit hindi mo sinasabi? Nahihiya ako magsabi eh. Sino namang pagbibintangan ko? Saka iniisip ko na lang na baka naitabi ko lang tapos hindi ko pa nakikita kasi hindi pa ako naghahalungkat. Ayoko kasi nang sisihan sa totoo lang. Kahit ako ayoko naman ng ganyan, lalo na pambibintang. Pero kasi palagi na lang may nawawalang gamit dito sa bahay eh. Hindi ko alam kung dahil ba sa duwende na yan o sa mga bisitang malilikot ang kamay o dahil sa kung sinong punyetang magnanakaw na nakatira sa bahay na to. Ma, huwag ka naman ganyan magsalita. Hindi pa nga natin alam kung yung singsing na kinuha ni Choi yung sinasabi nyo. Bukas pupuntahan ko yun at ako mismo ang kukuha ng singsing. Saka ang pangit pakinggan na may nawawala sa bahay. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao makakarinig? Na tayo-tayo na nga lang may isa pang magnanakaw? 4 lang tayo rito oh. Saka imposible naman malilikot ang kamay ng mga bisita natin. Kung hindi mga kaibigan, mga kamag-anak naman. Mamaya kakasalitaan nyo yan, mapaaway pa tayo. Paano kung nailapag nyo kung saan? Kung sa labas nyo naiwala? Saka kung may magnanakaw dito, ano po yun? 3 kami suspect? Hey! Ewan ko! Basta palagi na lang ako nawawala ng gamit. Nakakainis na bahay to. Kahit saan mo ilapag ang gamit, palagi na lang hindi na makikita pag kailangan mo na. Ang sarap pitpitin ng kamay ng magnanakaw na yan. Mahuli-huli ko lang talaga yan. Ako, sinasabi ko sa kanya, matatanggalan siya ng daliri. Sige po ma, tama na yan. Baka mamaya atakayin ka pa sa puso eh. Kanina ka pa nagagalit. Basta wala magnanakaw sa bahay na to. Bukas na bukas, aalamin ko kung talagang sa'yo yung singsing. Kapag hindi, magsorry ka dapat sa mga taong naapektuhan ng mga pambibintang nyo. Kung alam nyo lang po kung gaano kasakit sa damdamin ng mapagbintangan. Kinabukasan nga ay sumama si Moises sa kanyang kapatid para puntahan nila ang tinutukoy ni Choi na kaibigan.
Nakita ni Moises na ibang klase ng singsing ang hawak nun. Kaya sinabi niya sa kanyang ina, pero nagmamatigas si Annie na baka pinalitan na lang nung ipapakita sa kanya. Dahil sa mga sunod-sunod na nagiging issue sa nawawalang gamit, tila ba nagkaroon na ng lamat ang kanilang pamilya. Hindi na masyadong nakikisama sa kanila si Choi o hindi ito nananatili sa bahay nila kapag walang ibang tao dahil katwiran niya na baka may mawala na naman at siya ang mapagbintangan. Hanggang sa dumating na ang araw ng kasal na pupuntahan nilang pamilya. Sana naman walang mawala doon, no? Nakakahiya naman at mga kamag-anak pa ang makakasama natin. Mayayaman pa ang mga yun. Ma, wala namang mawawala doon. Ano po ba naman yan? Ang ganda na nga ng mood nating lahat eh. Paalis na nga po tayo, ganyan pa kayo magsalita. Pinapaalala ko lang dahil nakakahiya naman yun. Lalo na sa tatay nyo kung magkakaroon ng issue tungkol sa mga nakawan na ganyan. Oy Choy, umayos ka ha? Hindi na kumibo ang bata. Tumango lang siya. Halata na hindi siya masayang sasama. Kung may iba lang sana siyang pagpipilian, lalayo siya sa kanyang pamilya. Nang makarating sila ng hotel, naroon na ang ilan nilang mga kamag-anak. Nagkaroon ng pag-uusap, kumustahan at ang pagpapakilala kay Aliyah. Ay, hello po. Kayo po pala yung kinukwento nila na negosyante. Ito ang manugang ko. Nako, napakabait nito. Responsable pa tong asawa. Tapos kahit na hindi mo utusan sa bahay, kusang kumikilos. Minsan nga pinagsasabihan ko na at baka hindi ako agad magkaapo dahil palaging pagod at nakatuon lang sa trabaho. Biro lang. Pero totoong napakabait nitong manugang ko. Talagang maaasahan sa lahat. Ngumingiti lang si Aliyah sa mga sinasabi ng kanyang biyenan. Mabilis namang nakasundo ni Aliyah ang mga kamag-anak ng kanyang asawa. Kahit na kanino siya matapat, palagi niyang nadadala sa usapan. Hanggang sa bago sila umuwi, may nagsabing nawawala ang kanyang pitaka. Dahil sa nangyari, hindi muna sila nakalabas. Sinubukan muna silang kausapin isa-isa. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Huwag ka naman muna mambintang, ma. Mamaya hindi naman pala sure na nawawala yung wallet niya. Kita mo naman ang bitbit nilang maleta, dalawang malaki. Paano kung naipit lang pala nila ron? Hala, wait lang. Yung relo ko hindi ko na makita. Inilagay ko lang yun sa bag ko eh. Tapos inilapag ko sa upuan kanina. Nawawalan ka rin ng gamit? Hindi mo ba nailagay sa maleta natin? Hindi ah. Kasi bago tayo lumabas kanina, nakaayos na yung maleta eh. Inilapag ko yung bag ko nung lumapit ako dun sa tita niyong isa. Nawawala na rito oh. Bigay mo pa naman sa akin yun. Nakikisabay lang si Aliyah sa usap-usapan ng nawawalang gamit. Dahil ang totoo, wala naman siyang dinalang relo at ang tinutukoy niya ay naisama na niya sa naipusta niya sa sugalan. Pero ang totoong nawawalan ay yung isang kamag-anak nila. Napulot ni Aliyah ang pitaka nung nahulog ito sa banyo. Kinuha niya lang ang pera pero iniwan niya ang pitaka sa loob ng inidoro. Nang makita ang pitaka, wala na ang pera. Dahil doon ay nagkalabasan ng sama ng loob. Dapat ay masaya lang ang araw nilang yon dahil naghahanda na rin silang umuwi sa kani-kanilang bahay pero nagkaroon pa ng ganong senaryo. Kung sino-sino na ang sinisi. Kung ano-anong masasakit na salita na ang lumabas. Habang ang tunay na salarin ay nakikilabas ng inis dahil sa peke niyang nawawalang gamit. Hanggang sa ilang araw na ang nakalipas, patuloy pa ring nagbabangayan ang magpapamilya, lalo na sa social media. Parang tanga naman tong mga to. Talagang nagpaparinigan pa. Mga gunggong. Ang yayaman nyo nga. Ang bobobo nyo naman. Ay, ano ba naman yan? Napunta sa pera ang mga utak. Ay, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, may pera akong pangsugal. Pero kulang pa to. Nasaan kaya yung bagong bigay ni Relo kay Annie? Para may reserba lang ako kapag natalo ako sa sugal.
3 araw na mananatili sa bahay si Aliyah dahil gusto ni Annie na siya na muna ang magbabantay ng tindahan. Sa totoo lang, mas gusto nga yun ni Aliyah dahil mababa lang ang kupit niya kapag nasa tindahan siya. Tapos, madalas na pagod pa siya. Nakita niya ang relo, kaya itinabi na lang muna niya sa loob ng luma niyang sapatos. Bukas pa siya aalis para magsugal. Nang kinagabihan, hinahanap na naman ni Annie ang relo niya pero hindi niya makita kahit na anong gawin niya. Punyeta naman! Nasaan na ba yung relo na yon? Isang beses ko palang nasusuot eh. Huwag naman sabihing nawawala na naman. Ano ba yan? Nagwawala na si Annie sa loob ng bahay nila. Pinagbabaliktad na niya lahat ng gamit para lang makita ang nawawala niyang relo. Palaging ganun na ang nangyayari, kaya para bang nasasanay na lang ang pamilya niya sa ginagawa niya. Nang patulog na ang mag-asawa, lumabas muna si Aliyah para magbanyo, habang ang asawa naman niya ay napatayo dahil sa ipis. Nang dumampot siya ng lumang sapatos para patayin ang ipis, napansin niya ang nasa loob ng sapatos. Bakit may relo rito? Ito ba yung hinahanap ni Mama? Bakit nandito? Nang marinig ni Moises ang yabag ng asawa niya na papasok na sa kwarto, ibinalik niya ang sapatos. Balak na sana niyang itanong sa asawa pero hindi niya ginawa. Babe, ano sa tingin mo? Huwag na muna kaya akong pumasok bukas, no? Maglinis tayo ng bahay, yung ililipat yung mga gamit para mahanap natin yung mga nawawalang relo ni Mama. Wag na, babe. Saka na lang. Naglilinis din naman ako dito sa bahay eh. Makikita ko naman yon kung sakali. Tingin mo ba may magnanakaw sa bahay na to? Feeling ko nga si Choi eh. Halata sa kanyang guilty siya. Huwag kang magagalit ha. Yun lang ang napansin ko. Kasi kapag pinagsasabihan siya, hindi na niya pinagtatanggol ang sarili niya. Dapat pagsabihan mo yung kapatid mo. Mahirap na kapag nakasanayan na niya yung pagiging magnanakaw niya. Sa bagay, tama ka nga naman. Kapag nasanay pa naman ang isang magnanakaw, hindi na yung titigil. Sana mahuli na kung sino man may malikot na kamay dito. Para naman matahimik na ang bahay. Hindi umamin si Aliyah kahit na nahuli na siya ng kanyang asawa. Kaya ang ginawa ni Moises, kinuha niya ang relo at ibinalik sa kwarto ng ina. Kaya nang magising kinabukasan si Aliyah at hinanap ang relo, wala na sa pinaglalagyan niya. Inis na inis siya dahil ang natatandaan niya, doon niya inilapag. At mas lalo siyang nagtaka noong makita niyang suot na ng biyenan ang relo. Bad trip naman. Paano naman bumalik sa kanya yung relo? Hayaan na nga. Sa susunod, makukuha ko naman ulit yan. Umalis si Aliyah para pumunta sa bahay na pinagsusugalan nila. Marami siyang pera, kaya kung makawaldas siya ay daig niya pa ang milyonarya. Oh, hanggang alas 4 lang ako ha. Baka umuwi na yung mga tao sa bahay at hanapin ako. Pero sa susunod na linggo, wala ang asawa ko. Aalis yun. Pupunta ng Taiwan para dun sa meeting sa work niya. Yon, kahit buong magdamag walang tulugan, lalaban talaga ako. Ganda sana ng laban ngayon, kaso nabawi naman ng biyenan ko yung relo. Nakakainis nga eh. Ang hirap na niyang pagnakawan ngayon ha. Lahat na ng bagay nakatago na. Sana makumbinsi pa siyang wag nang magpalagay ng CCTV sa bahay. Ang dami niyang arte eh. Pwede naman siyang humingi ulit ng gamit sa asawa niya. Kung wala lang mga alahas yon at mamahaling gamit, naku, hindi ko naman pakikisamahan yun. Ang daldal, nakakapikon. Ang daming pangit na salitang binitawan ni Aliyah laban sa kanyang biyenan. Hanggang sa nabanggit ng kalaro niya na kulamin na lang niya. Para daw kung sakali na mahirapan, ipamana na agad ang mga gamit sa kanya. Natawa lang noong una si Aliyah pero seryoso ang kausap niya. Ibinigay sa kanya ang numero at lokasyon kung saan niya matatagpuan ang mangkukulam. O kaya ay pwede naman daw siyang samahan. Wala naman yon para kay Aliyah, pero nang napansin niyang naghihigpit na sa lahat ng gamit ang biyenan, bigla na lang niyang naisip na magpakulam. Nilinaw niya na hindi niya naman ipapapatay si Annie,
Pero gusto niya lang na manghina ito at mawala ng kakayahan para kumilos mag-isa. Para hayaan si Aliyah na tumulong sa kanya. Sa ganung paraan, mas mapapadali ang kanyang pagnanakaw. Yun nga ang nangyari. Bigla na lang nahimatay si Annie habang nasa tindahan siya, kaya dinala siya sa ospital at si Aliyah lang ang nagbantay sa kanya bago dumating si Moises. Ano nangyari kay Mama? Ayos na ba siya? Lumabas na ang resulta. Wala namang nakita. Pero nangihina kasi siya eh. Baka sa stress din, no? Ang sabi ko kasi sa kanya, wag na siya sa tindahan eh. Lalo na ngayon, ang daming stress dun dahil yung ibang supplies na galing dun sa bagong supplier. Mga sira naman. Inaasikaso ko na nga yun para ibalik. Ma, anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Maayos naman ako, anak. Huwag kang mag-alala. Nahihilo lang talaga ako. Magpahinga ka na lang muna, Ma. Huwag ka na kasi magpaka-stress. Ang sabi sa akin, pwede naman na raw iuwi si Mama. Sige, ako nang bahala. Umuwi ka na muna sa bahay. Baka nandun na si Choi. Ako na lang ang mag-aasikaso dito para makauwi na rin si Mama. Hindi naman tumanggi si Aliyah na umuwi. Dahil ang mangyayari, siya lang ang mag-isa sa bahay at makakakuha na naman siya ng alahas. Ilang araw pa ang lumipas, palagi na lang nakahiga sa kama si Annie. Ang manugang naman niya ang palaging nagbabantay sa kanya. Nak, pwede bang pasuyo ako ng tubig? Sige po, sandali lang ha. Mamaya po mga 3 p.m. inom po kayong gamot. Wala namang epekto sa akin yung gamot. Sayang lang ang pera natin dyan. Kaso yun po ang sabi ng doktor nyo. Siguro dahil matanda na rin ako kaya ganito. Baka malapit na ang oras ko. Huwag nyo naman pong sabihin yan, Ma. Baka po kasi sobrang stress nyo. Huwag po kayo masyadong magpaka-stress. Kung hindi nyo po kontrolado ang isang bagay, huwag nyo na pong isipin pa. Kunwari, may nawawala kayong gamit. Hayaan nyo na lang po. Kung makikita nyo naman po, di makikita. Kung hindi, ganun po talaga yun. Paano? Mahahalaga sa akin ang lahat ng gamit ko. Mas mahalaga naman po ang buhay ninyo. Dalang-dala naman si Annie sa mga mabubulaklak na salita ng kanyang manugang. Dahil nanghihina na siya at hindi na makagalaw ng walang tulong ng iba, si Aliyah na ang nagpresenta na alagaan siya. Habang inaasikaso niya ang biyenan, pasimple naman itong nagnanakaw ng mga alahas at minsan pa ay pera. Marami pa naman nun si Annie dahil wala siyang bangko. Ang libo-libo niyang pera ay nakalagay lang sa kanyang damitan. Pasimple at pautik-utik lang ang kuha ni Aliyah para hindi mahalata kung may malaking pera na nawawala. Isang araw, habang natutulog si Annie, lumabas si Aliyah para magsugal. Oh, show money Kasi simula pa lang natin gusto niyo na kaagad magpalista. Tingnan niyo ako, ang daming pera. May mga alahas pang maipupusta. Game na! Nasa kasarapan sila ng paglalaro nang may sumugod sa kanila at itinaob ang lamesa. Buwisit naman Ang ganda na ng baraha ko! Babe, anong ginagawa mo rito? Dito mo pala dinadala yung mga ninanakaw mo? Kaya naman pala ayaw mo kung papasukin dito sa bahay ng kaibigan mo dahil hindi naman pala to basta bahay lang. Pasugalan to! Hindi. Ano lang to? Katuwaan lang. Wala to, babe. Ano palang ginagawa mo rito? Bakit ka umuwi ng umaaga? Katuwaan? Pero ang kakapal niya mga perang nasa harapan nyo. Ito ano to? Parang alahas to ni Mama. Isa pa, alam mo na nga na may sakit si Mama tapos iiwan mo siya mag-isa sa bahay ha? Mabuti na lang umuwi agad si Choi. Kung hindi baka nahulog na sa kama si Mama dahil gusto niya magbanyo. Bakit sa akin mo isinisisi lahat ha? Hindi ko naman kasalanan kung baldado na yung nanay mo. Ginagawa mo akong katulong. Para simpleng kasiyahan ko lang na ganito, ayaw mo pa? Minsan ko na nga lang ito ginagawa Minsan? Minsan kapag hindi ko alam ha? Ayos ka pala no. Bait-baitan ka tapos magnanakaw ka naman pala.
Ang dami pang nadamay na tao dahil sa pagbibintang ni Mama sa kanila. Tapos lalabas na ikaw pala itong magnanakaw? Nakakahiya ka? Hindi ko alam kung bakit pa kita pinakasalan. Sige, dito ka na sa mga kaibigan mong katulad mong masasama ang ugali dahil tinotolerate nila ang pagiging magnanakaw mo. Magkaiba magnanakaw sa sinungaling pero ikaw pinagsama mo pa. Hindi natapos ang bangayan ng mag-asawa hanggang sa nakauwi silang dalawa. Pinaghahagis din ni Moises ang gamit ng kanyang asawa. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Bakit ba kayo nag-aaway? Hindi ko naman alam na gising pala si Mama eh. Gusto ko lang naman sana lumabas at magpahangin. Tapos magagalit ka na sa akin. Gusto mo pang makipaghiwalay? Alam mo naman na ikaw lang ang maaasahan ko. Ang maaasahan namin ang anak ko. Tigilan mo na ako sa mga drama mong ganyan. Akala mo ba hindi ko nahahalata, ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi ko naman maintindihan eh. Masama na bang magpahinga ako, ha? Tao ako, napapagod ako. Lalo na, buntis ako. Tigilan mo ako sa mga ganyan. Huwag mong hintayin na makapagsalita ako rito dahil malalaman nila ang mga kalukuhang ginagawa mo. Nakakahiya ka? Nagsisisi na akong ikaw ang pinakasalan ko. Sana pala maski nilalab pa kita lalo para hindi ganitong gulong dinala mo sa pamilya ko. Ma, kausapin niyo naman po si Moises. Hindi ko naman po alam ang dahilan kung bakit siya nagagalit sa akin. Wala naman po akong ibang ginawa eh. Kulang pa po ba itong ginagawa ko sa pamilya natin? Sige po, kung matitiis ninyo, nasa kalsada na lang ako titira. Habang pinagbubuntis ko itong apo ninyo, ayos lang po. Siguro po, kakayanin ko na lang ang mabuhay mag-isa. May iba naman na po atang mahal ang anak ninyo. Aalis na po ako. Nilalaro na naman ni Aliyah ang biyenan gamit ang kanyang mga luha. Awang-awa naman sa kanya si Annie, lalo pat nababaitan sa kanya ito. Hindi rin mawari kung ano ba ang tunay na dahilan kung bakit sila nag-aaway mag-asawa. Ayaw kasing banggitin ni Moises ang tunay na dahilan ng kanyang galit. Huwag kang umalis, anak. Dito ka lang, ha? Ano ka ba naman, Moises? Bakit mo naman pinapalayas ang asawa mo? Tapos buntis pa. Hindi mo maiintindihan. Kapag nalaman mo magagalit ka rin sa kanya. Aaminin ko na po. Nahuli niya kasi ako naglalaro ng bingo. Natutulog naman po kayo kanina. Tapos paglabas ko, naabutan ko yung mga naglalaro dun sa labas. Nagalit po siya sa akin. Sorry po, Ma. Sorry po kung gusto ko lang naman na magpakasaya kahit na minsan. Napakasinungaling mo talaga, no? Hindi ko akalain na may ganyan kang pag-uugali. Nakakagalit ka, sa totoo lang. Paano mo naitago sa amin yung ganyang ugali mo, ha? Ano ba, Moises? Tumigil ka na. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang asawa mo. Hindi maganda yung ganyan. Hayaan mo siya kung gusto niya lang naman magpakasaya. Naiintindihan ko siya na nakakaramdam siya ng pagod dito sa bahay. Lalo na at may ahalagain pa. Huwag kang umalis, Aliyah. Dito ka lang. Ayusin niyo yan. Hindi yung maliit na bagay lang sa pagsasama niyo. Hiwalayan na agad ang naiisip na solusyon. Nanginginig na sa galit si Moises dahil siya pa ang nagmumukhang masama, na para bang siya pa ang walang kwentang asawa. Hindi umalis si Aliyah dahil siya pa ang kinampihan ng biyenan. Nang dalawa na lang silang magkasama ng kanyang asawa, doon na bumalik ang tunay niyang ugali. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Paanong walang pakialam? Asawa mo ako? Hindi na kita asawa. Siguro sa papel na lang. Pero hayaan mo, sa susunod wala ka na rin pangahawakan na ganun. Wala pa lang ako maibigay na ebidensya para mapabilis ang paghihiwalay natin. Ang galing mo magtago. Ang galing mo magpanggap.
Pasalamat ka, hindi ko masabi kay mama na ikaw yung magnanakaw sa bahay dahil baka mapahamak pa siya. Baka sa sobrang sama ng loob niya atakihin pa. At kapag nangyari yun, mas lalo lang kitang hindi mapapatawad. May paiyak-iyak ka pang nalalaman, tapos magpapanggap ka pang buntis. Dahil pinapalayas mo ko. Isa pa, wala namang masama sa ginagawa ko. Gusto ko lang naman talagang maging masaya. Masaya ka kapag may ninanakaw ka? Kapag may nababaliw na kakahanap ng gamit na nawawala? Hindi ko alam kung bakit hindi man lang kita pinaghinalaan. Siguro dahil nadadala rin ako sa pagpapaawa mo. Ngayon hindi ko na alam kung totoo bang mahal mo ako o nadala ka na lang din yung pagiging magaling mo magpanggap. Mahalaga pa ba kung mahal kita? Hindi pa ba sapat na may asawa ka? Na may kinikilala mga magulang mong misis mo, ha? Ikaw ang unang lumapit sa akin, di ba? Hindi ko naman siguro kasalanan na niligawan mo ko. So ibig sabihin wala lang talaga sa'yo to? Itong pagsasama natin? Bakit ka pa nagpakasal sa akin? Dahil gusto mo. Isa pa, gusto ko rin naman ata. Hindi naman mahalaga yun eh. Ang gusto mo lang naman magkaroon ng isang pamilya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi ka mahal ng mga kamag-anak mo. Dahil kung nalaman ko na ganyan ka, hindi rin kita mamahalin. Alam mo, hindi ko matanggap na nalinlang mo ko eh. Kami ng pamilya ko. Pati mga kamag-anak ko nagkagulo na dahil sa'yo. Sapat na siguro yung mga nalaman ko para tanggapin na walang magbabago sa pagmamahalan na to. Dahil wala naman talagang pagmamahal na namamagitan sa atin. Masakit ang katotohanan na yon para kay Moises. Ang babaeng mahal niya, walang pagpapahalaga sa pag-ibig. Gustong-gusto na niyang palayasin si Aliyah pero hindi niya magawa dahil nakikiusap ang kanyang ina. Kung may lakas lang sana si Annie, sasabihin ni Moises ang lahat. Pero dahil mahina ang kanyang katawan, hindi na nais pang dagdagan ng kanyang anak ang stress na nararamdaman. Unti-unti nang kumukolekta ng ebidensya si Moises na siyang magagamit niya para hiwalayan ang asawa. Kahit na mahal niya si Aliyah, hindi siya papayag na pinipili lang siya nito dahil lang siya ang pinakasalan at siya ang kailangan. Habang tumatagal din, lalong lumalala ang karamdaman ni Annie. Ma, dapat ayusin mo na yung pamana mo. Kunwari, kung paano mo hahatiin sa mga anak mo yung pera mo o mga alahas mo. Pinag-iisipan ko na nga yun. Kapag sinasabi ko naman kay Moises, ayaw niyang gawin ko. Sabi niya, mabubuhay pa naman ako ng matagal. Paano kapag hindi na talaga, di ba? Malay mo, pagtapos natin mag-usap, bigla ka nang mamatay. Paano mo hahatiin sa mga anak mo yung kayamanan mo? O kaya, pamanahan mo ko, ganun. Kahit yung mga alahas mo na lang, ang dami pa naman nun. Hayaan mo, may makukuha ka pa rin naman dahil asawa ka ng anak ko. At para na rin sa magiging una kong apo. Ngayon mo na lang ibigay. Hindi ko yan mahaharap. Lalo pat hindi ako makapag-isip ng maayos. Madalas na masama ang pakiramdam ko. Ano ba naman yan? Hindi na lang pumili kung anong ibibigay. Kunin ko lahat yan eh. May sinasabi ka ba, anak? Wala po, Ma. Ang sabi ko po na magpahinga po muna kayo. Uminom na po kayo ng gamot para makatulog na po kayo. Pagod na si Aliyah magpanggap pa, lalo pat wala na rin siyang sustento na nakukuha mula sa kanyang asawa. Balak sana niyang kumuha na ng mga alahas at pera, matapos nun ay tatakas na siya palayo sa asawa niya. Alam naman na rin ni Moises ang gawain niya, kaya hindi na niya mababawi pa ang tiwala nito. Dahil may sakit na rin naman si Annie at walang magiging lunas ang mga doktor, dito na mababaling ang atensyon ni Moises at hindi na siya hahanapin pa. Habang natutulog si Annie, naghahalungkat naman si Aliyah. Pero wala siyang makita kahit na ano. Dahil sa inis niya, halos magdabog siya.
Anong hinahanap mo dyan, anak? Wala po, ma. May hinahanap lang po ako na pwede ninyong suotin mamaya kapag naligo po kayo. Nagising ko po ba kayo? Sige po, tulog na po ulit kayo, ma. Hindi naman ako natulog. Kanina ko pa pinagmamasdan ng ginagawa mo. Wala kang makikita dyan dahil kinuha na ni Moises lahat ng alahas at pera ko. Saan naman niya dinala? Bakit hindi po ninyo sinabi sa akin? Hindi ko naman alam na hahanapin mo. Ang sabi niya sa akin, itatabi niya para hindi makuha ng magnanakaw. Mukhang tama nga siya. Mas safe sa paglalagyan niya. Alam nyo, matagal na ako nagtitiis sa bahay nyo, ha? Mga buwisit kayong lahat, lalo na yung anak mo. Isa ka pang alagain. Akala nyo ata katulong nyo ako rito. Ang kakapal naman ng mga mukha ninyo. Bakit ka naman ganyan magsalita, anak? Ano bang ikinagagalit mo? Lahat! Mga buwisit kayo! Makalayas na nga sa punyetang bahay na to. Maghanap kayo ng mag-aalaga sa inyo, ha? Para yun ang bayaran ninyo. Hindi yung nakakalibre kayo sa akin. Okay na rin yan eh. Hindi ka na rin naman gagaling dyan sa sakit mo. Magdusa kayong lahat. Maubos sana lahat ng pera nyo at maibenta nyo lahat ng ipinagdadamot ninyong gamit sa akin. Leche! Kinuha ni Aliyah ang cellphone ni Annie at iba pang gamit na pwede niyang maibenta. Mas lalo siyang nagagalit dahil mababang halaga lang ang mga nakuha niya. Kung alam niya lang na uunahan siya ni Moises sa mga alahas, sana ay mas marami na ang kinuha niya noon. Dahil wala namang ibang bahay na pupuntahan si Aliyah, dumiretso siya sa pasugalan. Wala pa ron ang kalaban niya, kaya naghintay pa siya ng ilang oras. Inalok niya rin sa ibang mga naglalaro ang mga gamit na hawak niya. Ang mura mo namang gustong bilhin to? 10K mo naman na. Tingnan mo, wala namang issue eh. Makinis pa. Kaya mo naman i-format to para mawala ang password. Ito na lang. Oh, wedding ring? Totoong gold yan. Tingnan mo to. Wala nang ibang ginawa kundi ang mambarat. Ano na? Panlaro ko lang mamaya, oy. Mababa talaga ang naging benta niya sa mga gamit. Kahit na ang alahas na regalo sa kanya ni Moises, ibinenta na niya para lang magkaroon ng perang ipapangsugal. Nang dumating na ang mga kalaban niya, agad silang naglatag ng lamesa. Oh, dating gawe ha. Labas muna mga pera para hindi tayo nalulugi rito. Oh, eto nang lahat ng meron sa akin oh. Kung gusto nyo, may mga damit ako na pwede ninyong bilhin. Hoy, mamahalin ng mga yon ha. Galing pang abroad yun. Nasa kalagitnaan na ng kasarapan sa pagsusugal ang mga tao matapos na magkagulo dahil may mga pulis na pumasok sa loob. Dahil sa takot ni Aliyah, tumalon siya sa bintana pero mali ang bagsak niya kaya nabalian siya. Dahil hindi siya makatayo at makatakbo, nadakip din siya ng mga pulis at dinala sa ospital. Nadaan naman niya sa paliwanagan ang mga ito at dahil walang ebidensya na nakuha sa kanyang isa siya sa mga nagsusugal, hindi siya nakulong. Pero ang problema niya, wala siyang pera at wala rin siyang kahit na anong gamit. Pero mabuti na lang, kahit na wala siyang dalang cellphone, napuntahan siya ni Moises sa ospital. Babe, ang sakit ng binti ko. Buti nilang pinuntahan mo ko rito. Pumunta ako rito hindi para tulungan ka o kaawaan ka. Magbibigay lang ako ng pera sa'yo, pero pagtapos nito wala na akong pakialam sa'yo. Huwag mo na kaming guguluhin at huwag mo ipipilit ang sarili mong bumalik sa bahay dahil hindi na kita asawa at walang anak na nag-uugnay sa atin. Tigilan mo na ang pagpapanggap mong buntis ka kahit na hindi naman totoo. Alam mo, galit na galit ako sa'yo dahil maliban sa ginawa mong tanga mga tao sa bahay, ikaw pang malakas ang loob na ipakulam si mama. Oo, hindi ko mapapatunayan na ikaw, pero alam kong ikaw lang ang may kakayahan. Ano? Ganito na lang ang gagawin mo sa akin?
Nakita mo na ngang may sakit ako. Hindi ko nakasalanan kung tumalon ka sa bintana. Ikaw ang may kagagawan niya sa sarili mo. Kanya-kanya na tayo ngayon. Alam mo kung may pagsisisihan man ako sa buhay ko, yun ay ang maging asawa ka. Maling-mali ako na hindi ko muna kinilala ang pagkatao mo. Hindi ko inisipan ng maling dahilan kung bakit walang mga kamag-anak mo ang gustong tumulong sa'yo eh. Ngayon alam ko na, sino nga namang magpapatira na magnanakaw sa bahay nila. Kahit na anong pagpapaawa ni Aliyah, wala nang nararamdaman pa ang kanyang asawa. Kinokonsensya niya ito at sinasabi na nangako sila noong kasal nila na magsasama sila sa hirap man o ginhawa. Pero sinabi lang ni Moises na ibang pagkatao ng asawa ang pinakasalan niya, hindi ang tunay na pagkatao nitong sinungaling, magnanakaw at sugarol. Tinotoo ni Moises ang sinabi niya kay Aliyah na hindi na niya ito tatanggapin pa sa buhay nila. Habang si Ani naman ay nahirapan makipaglaban sa mangkukulam. Halos 3 albularyo na ang napakiusapan nila pero hindi nagtagal ay gumaling na rin si Ani. Simula nang mangyari yun, nahirapan na talaga siyang magtiwala dahil kahit pala ang mabuting tao na kaharap niya ay may itinatago palang sikreto. Ilang taon pa ang lumipas, napawalang bisa na ang kasal ni na Moises at Aliyah habang si Moises naman ay nagkaroon ng bagong kasintahan. Magkaiba ng ugali kay Aliyah. Ang bagong kasintahan ni Moises ay galing sa isang matinong pamilya at alam niyang hindi nagtatago ng tunay na ugali. Mabait din ito sa kanyang ina at sa pamilya. Habang nagpapatuloy na maging maganda ang buhay ng pamilya ni Ani, siya namang patuloy na pagbagsak ni Aliyah. Hindi pa rin niya naaalis ang pagiging malikot ang kamay. Sa kasalukuyan ay nakakulong si Aliyah matapos niyang pagnakawan ang isang kumpanyang pinapasukan niya. Wala na rin siyang naging balita sa dati niyang asawa at tuluyan na nga siyang kinalimutan ni Moises at ng pamilya nito. Minsan, ang mga taong magnanakaw ay nagtatago sa isang magandang imahe para hindi mapaghalataan ang masasama nilang ginagawa. Marahil ang pagiging malikot ang kamay ay hindi lang basta gawain. Nagiging sakit na rin ito ng isang tao na kahit na anong gawin ay hindi na nila magawa pang talikuran. Minsan, ang kasalanan ay maitatago pang pansamantala. Pero darating ang araw na ang tunay na mukha at pakay ay lilitaw. Ang pagnanakaw at pagsusugal ay hindi lamang nakakasira ng kabuhayan, kundi pati ng relasyon at pagkatao. Ang taong magnanakaw at sugarol ay alipin ng sarili niyang kasakiman. At ang alipin, kahit magkunwari ng kalayaan, ay nananatiling bilanggo ng sariling kasalanan. May mga tao talagang kahit maging mabuti ka sa kanila, gagawa pa rin ang ikasisira mo. Kaya may mga taong nahihirapan magtiwala dahil sa mga magnanakaw na mapagpanggap. Naway may natutunan kayo sa ating bagong kwento ngayon. Mga apo, ibahagi nyo naman ang inyong mga opinyon ukol sa ating kwento at ibahagi nyo rin kung kayo'y may kakilalang katulad ni Aliyah na isang magnanakaw. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Nilda Dultra, Larnie Azurin, Chambo Diday, Elda Int Vin, Eunice, Ami Pacana, Sheila Legrama, Du Bautista, Mora Vanessa, Jaylan Dagan, Geraldine Diaz, Belen Baladhay, Rowena Yuson Papa, Pamela Allen, Richelle Ann, Chinita Closa, Cherry Mukbang ASMR, Elizabeth Dungka, Valerie Joy Nadal, Leia Gawaran at sa anak niya na si Miko, pati na rin sa Black Vibora Tattoo at sa pamilya niya na sina Aryan, Nico at Kabi, Jean Malhabor,
Rhea Santos, Clara Joy Martinez at sa kanyang asawang si Jerwin Nabol, Mary Jane Rico, Ellen Torres, Giovanni Alabado. Shout out din sa inyo, Al San Jose, Emmy Ofalia, Riza Rizardo, Hayashi J. Megan, Elizabeth Dacles, Lourdes Imon, Myla, Irisabela Tuazon, Liza Rosario, Domingo Puamo, Riz Magante, Elizabeth Pamintuan, Wild Angel, Jinky Gonzales, Evelyn Gonzales, Elena Vidal Ibalar, Estela Cabral da Silva, Lolita Mariano, Kim at Kirben Española at Delegiro family, Josie Merguinho, Miss Bicol, Marilor Guevara at sa Guevara family, Annabel Mendoza, Arvid Shane Hoiberg Channel. Salamat sa pakikinig nyo, Rose Ann Romasanta, Stiela Chand, Venus Ravas, Jason Simanes, Resel Naelgas, Evelyn Abayan, Marisol Lucero, Maricar San Juan, Jane Hedulian, Fermin Paragoso, Cindy Jackson, Remy Hervasio, Dodds Hunco, Shobeg Loma TV, Roselyn, Juvelyn Santos, Ankahe Vlog, Norlene Rosales, Hanilyn Tripon. Kumusta kayo? Melanie Mel, Marisa Villanueva, Triple D, Rosita Kayabyab, Mikey ng Jensan, Leslie Martinez, Liza Rivero, Cliven Dubalan, Merlin Gasga, Zilpahara Reichert, Baby Jen Langkay, Fatima Priti, Presi Tangbawan, Gia Bule de la Cruz, May Ann Navarro, Mary Joy Galicia, Merly Fatalia, Gary Gubio, Ellen Lagos, Mars Pugal, Jonavi Lumadang, Bryson Victoria, Rizo Yu, Beng de Jesus. Shout out sa mga apo kong solid mula umpisa. Sidney Crosswind at sa kanyang anak na si Christine Lane Bandoho, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marie the Lightworker, Gia Gigi, Francisco Ning, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua ng Subic, Zambales, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Phoebe Ranyada, Mike James Tapak, Wilma Leses at advanced happy birthday sa kanyang mga anak na si Donna Leses sa September 28 at Shireen Leses sa September 30. Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasigawa and to her husband Mitsuru, Maria Lina Kagawa, Lynn Hasigawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen, Razon Yao, Milrose Demate, Angel Cancelier, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong at Rachel Whitney. Ako ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay, mga apo.